Magandang araw, Teacher Lumaban learners. Welcome sa Teacher Lumaban YouTube channel, kung saan sama-sama tayong matututo at lalaban para mas maging madali at malinaw ang ating mga lessons. Ang ating pag-uusapan ngayon ay different models and frameworks of social responsibility. Pero ano nga ba ang social responsibility? Ang social responsibility ay tumutukoy sa responsibilidad ng isang negosyo na hindi lamang isipin ang kanilang profit o kita, kundi pati na rin ang kapakanan ng kanilang mga empleyado, customers, community, at environment. Sa madaling salita, ang isang responsableng negosyo ay hindi lang nagtatanong ng magkano ang kikitain natin, kundi nagtatanong din, paano makakatulong ang ating negosyo sa mga tao, komunidad, at kalikasan. Sa lesson na ito, malalaman natin kung paano ipinapaliwanag ng iba't ibang models at frameworks ang pagiging responsable ng isang business. Kaya kung handa na kayo, teacher, lumaban tayo sa lesson na ito. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Ang social responsibility ay nangangahulugan na ang isang business ay may pananagutan sa epekto ng kanilang ginagawa sa ibang tao at sa environment. Halimbawa, may isang restaurant. Siyempre, kailangan nitong kumita. Pero hindi ibig sabihin na kahit ano ay gagawin nito para kumita. Kailangan din itong siguraduhin na ligtas ang pagkain, maayos ang treatment sa employees, tama ang presyo, sumusunod sa batas, hindi niloloko ang customers, at hindi nakakasira sa environment. Kaya kapag sinabi nating social responsibility, hindi lang ito tungkol sa pagbibigay ng donation. Ang simple nating tandaan, social responsibility katumbas pagnenegosyo ng may malasakit sa tao, lipunan, at environment. Bakit kailangan natin ng models at frameworks? Ang model o framework ay parang isang guide o gabay. Tinutulungan nito ang business na malaman kung ano ang mga bagay na dapat nilang isipin bago gumawa ng decision. Halimbawa, gusto ng isang restaurant na makatipid. Maaari nilang isipin, paano kami makakatipid? Pero dapat idagdag nila, makakatipid ba kami nang hindi naaapektuhan ng quality ng pagkain? Hindi ba mababawasan ng tamang sahod ng employees? Hindi ba masisira ang environment? Dito natin makikita na ang business decision ay hindi lamang tungkol sa pera. Kailangan ding tingnan ang epekto nito sa ibang tao. May 6 tayong pangunahing models at frameworks sa pag-aaralan. Una, Carroll's Pyramid of Corporate Social Responsibility. Ikalawa, Triple Bottom Line. Ikatlo, Stakeholder Theory. Ika-4, Shared Value Framework. Ikalima, ISO 26000. At panghuli, United Nations Sustainable Development Goals o SDGs. Magkakaiba ang focus ng mga ito pero mayroon silang common idea. Dapat maging responsable ang isang business sa kanilang mga ginagawa at decisions. Ang unang model ay ang Carroll's Pyramid of Corporate Social Responsibility. Ipinapakita nito na may 4 na pangunahing responsibilities ang isang business. Una, economic responsibility, kailangan kumita ang business. Ikalawa, legal responsibility, kailangan itong sumunod sa batas. Ikatlo, ethical responsibility, kailangan itong gawin ng tama at patas. At ika-4, philanthropic responsibility, dapat itong makatulong sa community. Madali itong tandaan. Kumita, sumunod sa batas, gumawa ng tama, tumulong sa community. Ibig sabihin, ang pagiging responsible business ay hindi lamang tungkol sa profit. Ang unang responsibility ay economic responsibility. Bakit kailangan kumita ang business? Dahil kailangan ito ng pera para magbayad ng employees, bumili ng supplies, magbayad ng bills, magpatuloy sa operation, at mapalago ang business. Halimbawa, may maliit na bakery. Gumagawa sila ng bread at ibinebenta ito sa customers. Kung hindi sila kumikita, maaaring magsara ang bakery. Kapag nagsara ito, mawawalan din ng trabaho ang employees. Kaya ang pagkakaroon ng reasonable profit ay bahagi rin ng social responsibility. Simple meaning, economic responsibility katumbas kailangan kumita para magpatuloy ang business. Ang ikalawang responsibility ay legal responsibility. Ibig sabihin, kailangang sumunod ang business sa mga batas at regulations ng pamahalaan. Halimbawa, ang restaurant ay kailangang sumunod sa food safety requirements. Ang business ay kailangang magbayad ng tamang taxes. Kailangan ding sundin ang labor laws para sa employees. Hindi maaaring sabihin ng business na, hindi ko susundin ang batas dahil gusto kong kumita. Ang isang responsible business ay sumusunod sa batas habang kumikita. Simple meaning, legal responsibility katumbas sumunod sa batas. Ang third responsibility ay ethical responsibility. Ang ethics ay tungkol sa paggawa ng tama, patas, at mabuting bagay. Halimbawa, may customer na nagbayad ng 500 piso pero dapat ay 300 piso lamang ang kanyang bill. Napansin ito ng cashier, kahit hindi napansin ng customer. Dapat sabihin ng cashier ang tunay na amount at ibalik ang sobrang pera. Bakit? Dahil iyon ang tamang gawin. Ang pagiging ethical ay hindi lamang paggawa ng tama kapag may nakakakita. Ginagawa natin ang tama kahit walang nakakakita. Simple meaning, ethical responsibility katumbas gawin ng tama at patas. Ang fourth responsibility ay philanthropic responsibility.
Ito ay tungkol sa kusang pagtulong sa community o society. Halimbawa, ang isang company ay nagbibigay ng school supplies sa mga estudyante. Ang isang business ay nagbibigay ng pagkain sa mga nasalanta ng bagyo. Ang isang company ay tumutulong sa tree planting. Ang mga ito ay halimbawa ng pagtulong sa community. Hindi lamang ito ginagawa dahil kailangan ng batas. Ginagawa ito dahil gusto ng business na makatulong. Simple meaning, philanthropic responsibility katumbas tumulong at magbigay pabalik sa community. Para mas madaling maintindihan ng Carroll's Pyramid, tandaan lamang natin ang 4 na words. Economic kumita, legal sumunod sa batas, ethical gumawa ng tama, philanthropic tumulong. Halimbawa, isang restaurant, kailangan itong kumita, kailangan itong sumunod sa food safety laws, kailangan itong maging honest sa customers, maaari itong tumulong sa community. Kapag pinagsama-sama natin ang 4, mas makikita natin ang concept ng responsible business. Ang second model ay triple bottom line, o TBL. May 3 pangunahing bagay na dapat balansehin ng business. People, planet, profit. Ang people ay tungkol sa kapakanan ng mga tao. Ang planet ay tungkol sa environment. Ang profit ay tungkol sa kita ng business. Hindi ibig sabihin na kapag responsible ang business, hindi na ito dapat kumita. Ang ibig sabihin ay, kumita habang inaalagaan ng tao at environment. Ang unang P ay people. Ang business ay dapat may malasakit sa mga taong konektado dito. Kasama rito ang employees, customers, suppliers, at community. Halimbawa, ang isang company ay nagbibigay ng tamang sahod at safe working conditions sa employees. Ipinapakita nito na mahalaga sa business ang kapakanan ng mga tao. Kaya kapag sinabi nating people, ang simpleng tandaan ay, alagaan at respetuhin ng mga tao. Ang second P ay planet. Ang business ay gumagamit ng natural resources tulad ng tubig, kuryente, papel, kahoy, at iba pa. Dahil dito, kailangan din itong protektahan ng environment. Halimbawa, ang isang store ay gumagamit ng reusable bags upang mabawasan ang plastic waste. Ang isang restaurant ay naghihiwalay ng basura. Ang isang factory ay gumagamit ng equipment na mas kaunti ang pollution. Ang simpleng idea, planet katumbas alagaan ng kalikasan. Ang third P ay profit. Mahalaga pa rin ang profit dahil kailangan ng business ng pera upang magpatuloy. Kung walang sapat na income ang business, maaaring hindi nito mabayaran ang employees at suppliers. Maaari rin itong magsara, pero ang profit ay dapat makuha sa responsible at ethical na paraan. Hindi tama ang panloloko, overcharging, fake products, o pagsisinungaling sa customers para lamang kumita. Kaya, profit katumbas kumita sa tamang paraan. Ang next model ay stakeholder theory. Ang stakeholder ay isang tao o grupo na may interest o naaapektuhan ng business. Halimbawa, employees, customers, owners, suppliers, government, community. Ang main idea ng stakeholder theory ay, hindi lamang owners ang dapat isipin ng business. Kapag gumagawa ng desisyon ng business, kailangan itong isipin kung sino ang maaapektuhan. Halimbawa, may factory na gustong mag-expand. Kung puro profit lang ang iisipin nila, maaaring sabihin nila, mag-expand tayo dahil mas malaki ang kita. Pero sa stakeholder theory, kailangan nilang magtanong, employees, safe ba ang working conditions? Customers, mananatili bang quality ang products? Community, makakaapekto ba ito sa mga residents? Environment, dadami ba ang pollution? Owners, magiging profitable ba ang expansion? Iyan ang essence ng stakeholder theory. Isipin ang lahat ng maaapektuhan. Ang next framework ay shared value framework. Ang main idea nito ay maaaring kumita ang business habang nakakatulong din sa society. Halimbawa, may company na nangangailangan ng raw materials mula sa farmers. Sa halip na bumili lamang sa farmers, tutulungan ng company ang farmers na matuto ng better farming methods, magkaroon ng better equipment, at mapataas ang quality ng kanilang products. Ano ang benefit? Farmers, mas mataas ang kanilang income. Business, mas magandang raw materials ang makukuha nila. Kaya parehong nakikinabang ang business at society. Shared value katumbas business benefit dagdag social benefit. Ang ISO 26000 ay isang framework na nagbibigay ng guidance tungkol sa social responsibility. Hindi nito sinasabi lamang na maging responsible. Ipinapakita nito ang iba't ibang areas kung saan maaaring maging responsible ang isang organization. Mayroon itong 7 core subjects: organizational governance, human rights, labor practices, environment, fair operating practices, consumer issues, community involvement and development. Sa madaling salita, ISO 26000 katumbas gabay kung paano magiging socially responsible ang organization. Isa-isahin natin. Organizational governance dapat maayos at responsible ang pamamahala. Human rights dapat respetuhin ang karapatan ng bawat tao. Labor practices dapat maayos ang treatment sa workers. Environment dapat protektahan ng kalikasan. Fair operating practices dapat maging honest at fair sa business activities. Consumer issues dapat protektahan ng customers. Community involvement and development dapat makatulong sa community. Hindi kailangang kabisaduhin agad ang mahahabang definition. Ang importante ay maintindihan ng simple meaning ng bawat isa. Ang Sustainable Development Goals o SDGs ay binuo ng United Nations.
Mayroong 17 global goals na tumutulong sa pagtugon sa iba't ibang problema sa mundo. Kasama rito ang poverty, education, gender equality, decent work, responsible consumption, climate action, at iba pa. Maaari ring tumulong ang mga businesses sa pagkamit ng SDGs. Halimbawa, kung nagbibigay ang business ng decent jobs at fair wages. Nakakatulong ito sa 8 Sudanese pounds decent work and economic growth. Makikita natin dito kung paano maaaring makatulong ang business sa SDGs. Kung ang business ay nagbibigay ng fair wages, tumutulong sa 8 Sudanese pounds. Nagbibigay ng educational support, tumutulong sa 4 Sudanese pounds. Nagbibigay ng equal opportunities sa lalaki at babae, tumutulong sa 5 Sudanese pounds. Nagbabawas ng waste, tumutulong sa 12 Sudanese pounds. Nagbabawas ng pollution, tumutulong sa 13 Sudanese pounds. Ibig sabihin, kahit maliit na business ay maaaring magkaroon ng contribution sa sustainable development. Ngayon, paghambingin natin ang models. Ang Carroll's Pyramid ay nakatuon sa responsibilities ng business. Ang triple bottom line ay nakatuon sa people, planet, and profit. Ang stakeholder theory ay nakatuon sa mga taong naaapektuhan ng business. Ang shared value ay nakatuon sa business benefit at social benefit. Ang ISO 26000 ay nagbibigay ng guidance tungkol sa responsible behavior. At ang SDGs ay nakatuon sa global goals para sa sustainable development. Magkakaiba ang kanilang focus, pero pare-pareho silang tumutulong sa pagbuo ng responsible business. Panipi. Para hindi tayo mahirapan sa pag-aaral, gamitin natin ang simple memory guide. Carroll katumbas responsibilities. Kapag narinig ninyo ang Carroll, isipin ang 4 na responsibilities. TBL katumbas people, planet, profit. 3P. Stakeholder katumbas people affected. Sino ang naaapektuhan ng business? Shared value katumbas business dagdag social benefit. Parehong may benefit ang business at society. ISO 26000 katumbas guidelines. Gabay sa responsible organization. SDGs katumbas global goals. Mga goals para sa sustainable development. Halimbawa, mayroon tayong local food business. Kapag kumikita ang business, halimbawa ito ng economic responsibility sa Carroll. Kapag sumusunod ito sa food safety laws, ito ay legal responsibility. Kapag honest ito sa customers, ito ay ethical responsibility. Kapag nagbibigay ito ng pagkain sa community, ito ay philanthropic responsibility. Kapag inaalagaan nito ang workers, customers, at environment. Maaari itong makita sa triple bottom line at stakeholder theory. Ipinapakita nito na maaaring gamitin ng iba't ibang frameworks upang tingnan ang isang business situation. Importanteng tandaan nito, kapag sinabi nating social responsibility, hindi ibig sabihin na donation lamang. Halimbawa, ang business ay nagbibigay ng 100,000 piso donation ngunit niloloko naman ito ang customers. Responsible ba yon? Hindi. Ang responsible business ay dapat sumusunod sa batas, honest, fair sa employees, nagbibigay ng safe products, nag-aalaga sa environment, at tumutulong sa community. Kaya ang social responsibility ay makikita sa araw-araw na actions at decisions ng business. Bago tayo matapos, balikan natin ang pinaka-importanting ideas. Carroll's Pyramid. 4 na responsibilities ng business. Triple bottom line. People, planet, profit. Stakeholder theory. Isipin ang lahat ng taong naaapektuhan. Shared value. Makikinabang ang business at society. ISO 26000. Gabay sa social responsibility. SDGs. Global goals para sa sustainable development. Kung naiintindihan ninyo ang 6 na main ideas na ito, mayroon na kayong magandang foundation tungkol sa social responsibility. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. Bilang mga future employees, managers, at entrepreneurs, tandaan ninyo. Ang tunay na success ng isang business ay hindi lamang nasusukat sa laki ng profit o kita. Oo, mahalaga ang kumita dahil kailangan ng negosyo ang pera para magpatuloy at lumago. Pero higit pa sa profit, mahalaga rin kung paano kumikita ang isang negosyo. Paano nito tinatrato ang mga employees? Ligtas at satisfied ba ang mga customers? Sumusunod ba ito sa mga batas at tamang proseso? Inaalagaan ba nito ang ating environment? At nakakatulong ba ito sa community? Kaya, mga teacher lumaban learners, tandaan natin ang simpleng formula. Profit dagdag people dagdag ethics dagdag environment dagdag community. Ibig sabihin, kumikita ang business pero ginagawa ito sa tamang paraan. Hindi tayo nananakit, hindi tayo nanlalamang, hindi tayo nanloloko, hindi tayo naninira ng kalikasan. Sa halip, kumikita tayo habang gumagawa ng tama at nakakatulong sa ibang tao. At iyan ang mahalagang mensahe ng ating lesson tungkol sa different models and frameworks of social responsibility. Kaya tandaan, ang successful business ay hindi lang business na kumikita, ito ay business na kumikita habang gumagawa ng tama. Ako si Teacher Lumaban, at tandaan ninyo, matuto, magsanay, lumaban.
magtagumpay. See you sa susunod nating lesson, Teacher Lumaban learners.